So, kasama natin ngayon ang isang UP Econ student. Sige, pakilala ka. Hi po. Ako nga pala si Zach. Pag-uusapan natin ngayon yung thesis, no? Na currently under construction siya ngayon. Okay. So, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano basically yung gusto nyong aralin dito? Ako si Zach, isa akong graduating student from BS Family Life and Child Development. So, under siya ng College of Home Economics. Okay. Yung research namin is... So, BS ano siya? BS Family Life and Child Development. and Child Development. Okay. So, merong specific na course para doon. Ano yung meron doon sa course nyo? Kung explain ko po siya in my own words, kasi medyo may paulit-ulit yung sinasabi na iba. Pero siguro, layman's term para sa akin kasi para siyang pinag-combine na child psych plus child educ. Para din siyang, ang nakikita ko is parang social work. Malawak po siya kasi it's basically understanding what the child is in the context of their family. Marami po siyang pwedeng puntahan. Pwede po siyang educ, pwede po siyang pre-med, pre-law. Since may pagka-psych din siya, may psych things rin under it kasi may developmental subjects. Pwede ka rin pumunta sa human resources and siguro business na rin, something like Ba't hindi kayo naging under ng college ng kasama ng psychology? Dati po under kami ng educ. Oh, okay. Pero nung tinayo po yung home econ na college sa UP, parang there are other programs din sa ibang mga colleges. Tapos parang pinagsama-sama kami into one college na yung goal is to enrich the lives of Filipino families. Okay. Pero may board exam. Makakapag-board exam kayo. Pwede po kami mag-licensure for teachers. Pwede rin. Di ko sure kung may iti-take ka pang more psych subjects. Pero I think, pag nag-take ka nun, pwede ka rin mag-licensure for psychology. Tapos, yun, pwede rin siya for pre-med kasi recognized din siya as non-trad. Kaya, pwede rin for NMAT. Okay. So, kanina kasi, ini-scan ko yung pinaka-paper nyo. So, sabi ko, economics, pero bakit sila naka-lived experience? Okay. So, sige. Pag-usapan natin, ano yung meron doon sa study nyo? Lived experience kasi kami ng mga adult grandchildren. So, pinalaki sila ng grandparents nila ng at least 3 years, ng 6 to 11 years old sila. Ang tinitignan namin is paano nag-evolve yung bond ng grandchildren pati ng grandparent all throughout the years hanggang sa ngayong middle adult na yung dating grandchild. Question lang, bakit 3 years lang yung napili nyo na yun lang yung time na pinalaki sila? At least po. At least. Para lang siya, parang pang-homogeneity lang siya. Na, kasi, para sa amin kasi, ang operational definition namin ng childhood is 6 to 11. Okay. So, to take medyo kalahati ng, ng 6 to 11, which is 3 years. So, parang, medyo ganun yung naging so, basis namin. So, ang focus nyo lang is yung part nung childhood nila. So, ibig sabihin yung... Hindi po. From there, until middle adulthood po. Okay. Evolution of bonds. Sige. Sa point of view ko lang kasi masyadong maikli yung 3 years for considering yung child rearing kasi, di ba? So, yung influence nung isang guardian sa child is... So, ibig sabihin, kung halimbawa yung respondent nyo is 3 years lang halimbawa siyang inalagaan nung grandparent nila, the rest is pwedeng yung biological na or iba na yung nagpalaki. Opo. Pero kasi yung kinonsider kasi doon is primary caregiver. Yes, si grandparent. So, para sa amin, it's enough to para maka-impact sa buhay ng bata. Kasi 3 years kang pinalaki ng grandparent mo yung primary caregiver. So, ibig sabihin, it's your decision as researchers yung 3 years na yon. Or do you have any theoretical foundation? Kasama na rin po dun yung after ng defense namin. So, yung consultation namin sa panel din. So, considering those things,
kaya namin siya naisip na 3 years. Pero even before that, medyo wala kaming parang siguro masasabing theoretical na like basihan talaga. It's more of taking into account lang na at least kalahati ng childhood, operational definition namin ng childhood is sila yung grandparents yung nagpalaki. Okay. So, syempre may definition of terms tayo, di ba? So, how did you operationally define the word raised? Raised po. Kasi pinalaki. So, kung 3 years, parang for me, it's not enough to raise. Parang ganon. So, have you considered na isang factor doon sa kasi hindi naman siya variable, di ba? So, isang factor doon sa study niyo is yung word na raised. Kasi how do you define na ang isang tao ay pinalaki? Parang kung halimbawa 6, no? 6 to, for example, 9 years, yun yung minimum eh. Di ba? Nasagad. Kasi 3 years lang. Oh. So, 6 to 9, would you consider na halimbawa pag laki mo ba, may kikwento mo ba na pinalaki ako ng grandparents ko? Kasi inalagaan nila ako, they served as my primary caregiver since 6 until 9. Parang di po namin masyado siyang na-consider. I remember ang isa sa mga na-define namin is yung factors sa pagpapalaki, pati yung mismong life stages. Pero yung mismong definition ng what is child rearing or what is raising mismo na word for us, parang hindi namin siya nalagay under operational definition. Kasi if you're rooting for yung homogeneity nga, 'di ba? So magiging homogeneous siya pero possibly baka hindi ganun maging rich nga yung effect niya kasi nga 3 years lang eh, yun. So probably some things na pwede nyo pang i-consider pwede pa naman, nasa pilot pa lang naman kayo, I do believe, no? So, pwede nyo pang i-consider na baka matweak nyo pa. Okay. So, bakit among all ng pwede nyong pag-aralan, bakit ito ang napagtripan nyo? Actually, before pa kami magkaroon ng research, parang dati, pag-isipan namin, something related sa music and child. Pero so medyo experimental. Di ko po sure, hindi kami nagtagal sa ganong isip kasi once na nakita namin yung parang grandparent na category of researches, parang medyo napalapit kami doon. And I remember nagtagal kami sa pag-craft actually ng title, pati ng a lot of stuff. Kasi kung parang bang medyo general kami mag-research nun since di pa namin alam kung ano yung gusto namin i-target na focus ng study. Tas hanggang sa nag-consult, tapos nagkaroon ng more direction sa anong mga i-research. Then, hanggang sa nag-stumble upon kami sa, let's try to see sa perspective naman ng grandchild. Pero, what if, since meron na kasi mga ganong research, na kahit hindi marami, may mga ganon na rin. So, pero yung mga nakita nyong ganong research is, dito ba siya sa Philippines or global naman siya? Global. Yung dito sa Philippines, more of mga interviews tuloy. More of the researches is from the perspective mismo ng parents, ng grandparents, adult. Kumbaga. Yung perspective ng bata, parang as far as the capacity that I can research nung that time, wala akong mahanap. Di ko alam kung may mga nakaligtaan ba ako. Possibly meron, marami, ganyan. Pero as far as I have researched, di ko siya makita. Limited. So, we tried na, baka kasi maybe limitations dahil nga bata, ganyan. So, maraming i-consider sa ethics. So, considering that, napaisip din kami, o nga, no? So, kaya nag-middle adulthood kayo. Let's try na mas
sa higher na life stages naman, considering na yung recommendation din sa amin ng panel is what if ang tignan nyo naman is wag lang kayo mag-dwell dun lang sa mas batang years kasi if gusto nyo makita yung bond ng grandchild pati ng grandparent, would it be interesting to see if may ganong bond sa middle adults na ngayon with their own grandparents. And paano siya nag-evolve since childhood hanggang ngayon. So, basically, yun lang yung limiting factor niyo, yung parang pinaka-criteria nyo. So, at least 3 years inalagaan ng Both grandparent. grandparents. Both dapat. Okay. And then, kailangan ngayon ay nasa middle adulthood na siya. 41 to 59, ganyan. Okay. Meron pa bang ibang criteria? Ayun, since nakikita pa rin yung grandparents na lang ngayon, so both is living pa rin. Okay. Okay. So, bakit sa tingin mo kailangan siya or mahalaga siyang pag-aralan? Ano yung probably significance of the study niya? So, ano yung, pag nalaman na natin, what's next? Ano yung may aambag natin? Para sa akin, more than what we've written dun sa significance ng research, interesting siya for me na makita na meron bang unique or something na something kang mapipeer into the life of a middle adult na may history na pinalaki siya ng grandparent, tapos anong status or anong bond nila with their grandparent ngayon, considering na kasi sa Pinas uso yung multi-generational households. So parang kahit hindi ganun karami yung mag-fit sa criteria namin, there are some overlaps with kung ano yung na-experience sa mga Filipinos ngayon. So, actually, marami kayong mahahanap na na respondents So, ibig sabihin yung doon sa criteria nyo, regardless of the reason, kung bakit grandparent nilang nagpalaki sa kanila. So, ibig sabihin, it might be the death ng biological or trabaho or separation. So, regardless naman. Okay. So, di ba nagpa-pilot na kayo ngayon? Kumusta yung paghahanap nyo ng respondents? mahirap po, actually. Mahirap. Mahirap in a way na kulang sila or walang willing? Most of the time po, ang struggle po namin is hindi both ng grandparent yung nagpalaki. O kaya, hindi both ng grandparent is buhay living pa until now. Okay. Kasi ang possibility niyan, kung 41 to 59 ka na today, possibly niyan, I don't know, siguro 80s, at least 90s, 80 yung, or siguro 70, I don't know, 75. Kasi 41 pala yung middle adult na starting age. Actually, 80. Kasi kung titignan natin 80 plus, 20 plus 20, kung yun yung minimum malay na, mo, mas younger. So, kung 16, ganun din, nasa around 75, 20. So, considering that age, medyo limiting nga Oo. siya for us. Kaya, ang recommendation din is, sakupin na namin yung buong NCR as our parang population. So naglilimit kayo ng lokal? Opo. Okay. Sige, comments. Comments lang. Some things na probably i-consider nyo. So, number 1, ako pag nag-a-advisor, hindi ako nagpapalimit ng lokal. Kasi, mag-iiba ba yung, unless culture-specific siya, subculture-specific siya. So, ibig sabihin, may difference ba yung pagpapalaki ng grandparents sa mga apo nila sa NCR at sa probinsya? Okay, so same lang naman tayo ng culture. Unless, halimbawa, yung pagpapalaki ng grandparents, for example, from Philippines and from, for example, China. O kaya, for example, America. So, may cultural differences na. To correct po, ngayon po sila nakatira sa Metro Manila. So, ibig sabihin, galing sila, Basta Philippines, pwede silang galing sa... Kahit saan po, Okay. basta Philippines sila nung pinalaki sila. So, ang ng limitation grandparents. nyo is probably budget. Opo. Okay. Yung isa pang criteria na possibly hindi siya magmamatter
is yung bakit kailangang buhay pa yung parehong lolo't lola nila. Pwede kasing ilimit nyo lang yun, for example, buhay until early adulthood. So, ibig sabihin, may significant amount of time na they can still see or na may interaction pa sila during the time ng adulthood. Pero masyadong na kasing mahirap kung hanggang ngayon buhay. So, parang hindi na siya masyadong nagmamatter. Halimbawa, si Lolo, kamamatay lang 3 years ago. Would it change yung result ng study nyo? So, yun yung ilan sa mga titignan yung aspects. For that po, siguro one of the factors kung bakit namin pinili na buhay pa rin until now, less din siya for ethical considerations na pag merong nostalgia is ma-bring up yung death ng grandparents. Further than that, sa mismong study rin kasi namin, gusto rin talaga kasi namin makita na sa edad na ganun, yung grandparents, na ikaw 41 to 59 ka na rin ngayon, parang kumbaga, some might even consider na 41 to 59 yung iba grandparent na rin eh. We don't know eh, kasi yung iba parent, yung iba grandparent. Diverse ang buhay. So, kumbaga, parang in essence, meron ka ng pamilya at least na pinapalaki or pinalaki. So parang, what's the status ngayon na meron kang sariling family pero meron ka rin grandparent na yan. Na existing. Not necessarily kasama nila sa bahay. Okay. One of the criteria din kasi namin is nakikita pa rin, may contact pa rin sila sa grandparents sila until now at masasabi nilang meron pa rin silang relationship with their grandparents. Okay. So, doon sa title nyo, tama ba sa pagkakaalala ko, you also want to explore yung lived experiences nila across different parang lifespan, yung stages. Yeah. Doon tayo sa theoretical foundation. Sa format nyo ba, sa UP, for qualitative studies, do you still anong theoretical framework yung ginamit nyo for this study? Since FLCD kami, ang ginamit namin sa FLCD theories, sa amin is symbolic interactionism. Okay. Ayan. So, symbolic interactionism is finding symbols sa daily lives or sa some parts of your life, ganyan, sa lived experience mo, and finding meaning dun sa symbols na yon. So, parang further than that, meron din kami siguro mga supporting na theories na pwedeng gamitin, ganyan. So, ganun po yung theoretical. Basically, dun sa paper nyo, yung symbolic interactionism yung pinakaginamit nyo. Okay. So, doon tayo sa part ng lived experiences. Okay. So, Feno ito. Narrative inquiry. Narrative inquiry. Okay. So, there will be a confusion when it comes, pag hindi nag-fit yung, ewan ko, hindi ko sure sa ibang field, pero as far as yung field ng psychology is concerned, usually we use the term lived experiences for phenomenological studies. And then, for narrative inquiry, we use the term, the narratives. Yun. So, may thin line kasi doon sa lived experience, yung buhay na karanasan. So, when it comes to phenomenology kasi, di ba, we study yung hermeneutics, di ba, ideography, phenomenology itself, yung double hermeneutics. So, kung paano binibigyan ng meaning, yun actually yung binanggit mo eh. Yung, kung paano binibigyan ng meaning yung experiences nila. So, when we say double hermeneutics, ako, as a researcher, interpret ko yung meaning nila. At the same time, si respondent, i-interpret din nila yung meaning nila, yung experience nila. And ako ulit, as a researcher, i-interpret ko yung interpretation ng experience nila. So, in a sense, yun yung ano yung gusto nyong malaman talaga. Para sa amin, kaya hindi siya nag-fall under Pheno, kahit very close siya sa Pheno. Actually, nanggaling na kami sa Pheno. Pero, ang mas gusto kasi namin gawin is masaturate lang na there would be more
stories from the participants themselves na di lang siya certain situation, certain phenomenon sa buhay nila, certain experiences, but yung buong buhay talaga nila, yung narrative ng ganon katagal. Have you come across Dan McAdams? Okay. I'm not familiar. So, siguro yun yung isa sa masasuggest ko. Aside from symbolic interactionism, if you go through McAdams framework, ano kasi yun specific siya for, usually ginagamit siya for narrative inquiries. So, dito, naka-by chapter na yung buhay nila. So, meron din dong aaralin yung action, behavior, parang yung self, paano mo siya, ano yung language na ginamit mo. Yun. And doon sa framework niya, meron ng low point, high point, childhood, turning point, challenges. So, yun na mismo yung pinaka-titignan nyo doon sa stories niya. Especially, yun nga, kapag narrative kasi, we are concerned doon sa sequence. Okay, so, yung sequence ng mismong story nila. So, probably you might consider then, check nyo lang, baka sakaling mag-guide kayo lalo doon sa sa magiging pag-analyze ng results nyo. So, nabanggit mo kanina na while you were parang scanning or searching for related literatures, no? So, sobrang konti. So, ano yung pinaka-gap sa research yung tinatry nyong i-fill in? Ano yung meron and saan papasok yung study nyo? Meron na siya in some sense sa ibang bansa. Pero sa Pinas wala. So, yun siguro yung pinaka-basic na research gap. Siguro, other deeper na research gap is narrative inquiry mismo. Hindi siya ganun ka-explored sa aspect ng grandparents. Kasi most of the time, ang makikita mo na research is longitudinal. Yun yung gustong-gusto nilang aralin. And since magastos ang longitudinal at tsaka matagal, hindi kayo gagraduate. at hindi kami gagraduate, Sana. kahit rin actually sa ibang mga researches din na nakita namin, di sila nag-go for longitudinal pag hindi sila ganun ka-funded. Kasi nga matagal siyang study and matagal din yung ROI. So, usually, ang inaano talaga nila is mas malaking, mas malaking pool of participants. Tapos, nag-go sila with more of lived experiences, ganyan-ganyan, o kaya undergo some tests in na parang mixed research siya. I won't explain further. Medyo technical din yung other stuff. Tapos meron ding parang mga frameworks, ganyan na ina-establish. Pero most of the time, they're finding something so they can make a parang framework out of the findings they have, or from a framework they already have, they want to test it. Validate it. O kaya, minsan, it's just to fill the gap lang na, magkaroon ng more studies about this, pero ganitong context naman, ganito flavor naman. Basically, halos gano'n din kami na ganitong context naman na specific na, middle adult ka ngayon, pero meron ka pa rin relationship sa grandparent mo na nagpalaki sa'yo nung bata ka. So, very specific siya. So, yun yung deep naming research gap. Contextual kasi siya. Doon naman tayo sa since qualitative ito, very subjective in nature. No? So, ano yung reflexivity nyo doon sa paper nyo? Pareho po kaming at some point of our lives, nagpalaki po sa amin yung grandparent namin. Kaya parang something close to home din siya. And siguro, more of yung tinatry rin naman kasi namin i-figure out sa study namin is para hindi kami maging bias, kumbaga. One of the ways we address that kasi is 2 sessions kami. Tapos yung finifigure out namin sa second na
session is doon namin lalaan yung oras na eto po sir or ma'am na eto po yung narinig namin from you nung nakaraang session. Tama po ba ang intindi namin na ganito ganyan? Or tapos minsan may parang follow-up questions pa kami about that na what did you mean po by this? What did you mean by that? Mga bagay na hindi nyo marirealize during the first. And at some point, pag bandang dulo na nung second interview, doon na kami magtatanong na ito po yung napulot namin na parang medyo siguro ilang tema sa inyong nakwento po sa aming inyong pong buhay. Ganyan, mula pagkabata hanggang ito pong 41 to 59 years old na kayo. So, parang ito pong mga ilang tema po na to, parang babanggitin namin sila not in a jargon way, but more of in a way na hindi yung actual theme, yung code na very Ilalagay scientific, doon, but something related doon na, nakita po namin na may ganito po yung naranasan nyo or nararamdaman nyo since pagkabata nyo pa hanggang pagkatanda. Nakita po namin na halos same po siya. May nag-iiba-iba sa bawat life stage, pero ito po yung same na factor or parang hindi po siya nagbabago all throughout their life. Tama po ba na parang mga ganyan? So, ano yan audit trail. Siguro po. So, another way niyan is pwede rin kayong magpa-validate sa isang professional. May mga ganong methods din para nga to ensure na talagang pigang-piga siya. So, for example, sa professional, ito po yung study namin, ito yung na nakalap namin teams, any comments? Ganyan. Or, yung iba ang ginagawa is may third pa na session na naka-teams na lahat ng respondent. Tapos, ipapa-validate nyo. Hindi na sa lahat ng respondents nyo. Parang kung halimbawa 12 yan, pili lang kayo ng 4 randomly. Tapos, ito po yung would it parang represent yung narrative mo? Or would it represent yung mga taong katulad mo? Ganun. Actually, hindi na kasi siya matrabaho part na ng matrabaho na siya for us na may third, but hindi mo rin ma-ensure na yung participant is mag-okay pa for third. So yung solution namin for that, ginawa namin siyang way before ng final analysis at submission namin na send kami ng summary ng themes na talaga without syempre yung data ng hindi sa kanila. Yun, isa-send namin siya. So parang ganun na yung pinaka-final validation na namin for them. Mga komplikado na yun na madalang ipagawa sa undergrad. So, yung pinaka-triangulation nung pag-validate ng data. Pero in the future, malay mo, ma-inlove ka sa research. Mukha ba hindi? Hindi ko po alam Hindi natin alam ang buhay. Diba? So, yun yung mga ideas na pwede nyong gawin. So, since meron ngang na-state mo yung reflexivity, no? Ano yung mga expected na themes na sa tingin mong makikita mo? For me po, actually, isa sa medyo na-expect ko na talaga is magkakaroon ng convergence, is it the right word? Parang magkakaroon ng merging between grandparenting style and parenting style during the time nung custodial grandparenting. Kasi since sila na yung primary caregivers for a certain period of time, nagkakaroon ngayon ng overlap sa pagiging grandparent at sa pagiging parent mo dun sa bata. Actually, na-experience na namin din siya sa pilot test. So, parang surprise ako na, okay. So, it works. Kasi, ganun ikaw yung parang naging tumayong magulang for that period of time. So, parang it makes sense na there would be certain areas or certain parts of parenting styles na mag-a-appear din talaga during that time. And it affects then how you grow up then na meron din siyang lingering siguro di naman factor, lingering effect, ganyan. Lingering effect sa
pagkatanda mo na minsan may naalala kang, kunyari, subconscious na how you deal with things, how you deal with life, how you make decisions. Since meron kang na-spend na, para sa amin, significant amount of time in childhood, so hindi lang parents mo na solely yung, or kung sino man yung guardian na nagpalaki sa'yo sa ibang period of your life, ang nag-input ng certain values sa'yo. Meron ka na ring dala from your own grandparents. So, parang interesting siya for me kasi lumabas siya sa pilot pa lang. Pilot pa lang. Okay. So, ang kagandahan kasi niyan, since marami na tayong study, bugbog tayo sa study ng parenting styles. And then ngayon, yun nga, inuumpisahan nyo and other researchers din na ma-explore yung grandparenting styles. And then, probably, especially here in the Philippines, magkakaroon kasi, maganda yan in the future na ma-compare quantitatively yung differences or yung differences ng effect nito sa certain personality trait ng isang tao. Actually, ganyan na ganyan yung mix namin talaga. Kasi, pero hindi nyo matatapos yun, magmi-mix kayo, hindi? mix dapat kami. Tapos inisip namin, teka, ang bigat ng mix. Di naman tayo equip sa quanti. Quali na lang tayo. Actually, kakayanin nyo siya if established na yung grandparenting style. Pero hindi pero kasi since dahil hindi eh. pa. Hanapin pa namin kung anong grandparenting style sila eh. So, siguro after 5 years, manganganak yan eh. Diba? Kaya kailangan niya siyang ma-publish. Manganak siya, tsaka ka bumanat ng ano. Siguro, sakto yun sa PhD mo. So, continuation. Yan naman ang target eh. Parang may continuation tayo ng studies per degree. Kasi meron ng part siya ng RL namin, Intergenerational Solidarity. So, 20th century pa siya na study. So, fairly recent, pero medyo may katagalan na rin. Marami na rin nagbase sa kanya na research. Pero, yun nga, yung gap para sa amin nga kasi is, buhay pa rin hanggang ngayon, pero ikaw na participant. Part ka na rin ng papunta doon or nandun ka na sa stage na grandparent ka na rin. So, parang sa amin, interesting na baka may napupulot kang, certain moral things na na-apply sa anak mo, sa pamilya mo. And, ayan. Para ma-institutionalize din in the near future yung, kaya ka ganyan kasi laking lola ka. Na hindi lang siya judgment. So, back up siya ng isang research. Kasi hindi naman pa. Hindi. Ang ibig ko sabihin, kapag nagkaroon na tayo ng mga predictive studies na kung ano yung, halimbawa, siguro doon tayo sa convergent and divergent na term. Kung converging yung parenting styles and grandparenting style, hindi magkakaroon ng too much turbulence sa isang tao. Kung baga yung equilibrium. Oo. So, halimbawa, ito, mahigpit ang magulang mo, yung lolo't lola mo, maluwag, di ba? So, magkakaroon ng parang, yun nga, turbulent yung ano ba talaga yung tama. Especially kung nangyari siya ng childhood, di ba? Na parang doon pa lang nade-develop yung kasi, morality, di ba? Lahat. Saan ako susunod, kanina ako susunod. And yung view, yung mismong worldview ng isang tao is very crucial siya during those age. So, pag nagkaroon tayo ng mga predictive studies about doon, so yun nga, may institutionalize yung judgment. Oo. So, ano yung mako-contribute ng study na to in general? For example, sa academe, sa mga professionals, sa mga institutions, for example, kung may specific bang government institution magbe-benefit sa study na to? Hindi ganun kasi ka-clear yung benefits niya surface level. Kasi yung study namin is more of ang goal namin is more of one of the foundational researches siya na makapag-saturate enough para sa future researchers to have more basehan na, ito sa Philippines, merong mga ganitong study na ganitong context. So, kung ano mang context yung gagawin ko na ngayon, kung may ganito na naka-explore ng ganito ka lalim, ganito ka specific,
So, baka pwede rin ako mag-explore sa other things. Or kung ako na institution na mas general na grandparent mismo with their multi-generational household, gusto ko longitudinal, pwede rin maging part to ng, kasi, ng parang RL, kasi nga, Philippines-based siya. Filipino-based siya, and meron na ring tackling, meron na ring concept about paano nagkakaroon ng comparison si grandparenting and parenting style sa mas nakakatandang family member within a multi-generational household. So parang there's multiple possibilities you could go with this study, pero hindi siya surface level. Kailangan pa ng other mga research na magbe-bridge for that gap para makatuloy pa into more bigger and deeper research. Actually, I would consider it as novel. Pwede siyang grounded theory talaga na ito pa lang yung mag-uumpisa. Especially if you want to talagang conceptualize yung grandparent. Very, very striking kasi yung term na grandparenting style. So, possibly may different form of pakikisama sa bata, yung grandparents and yung parents. So, yun yung isa sa mga magandang aralin. Difference talaga, yung difference between the two. I hope na doon sa interview guide nyo, may specific question kayo doon na ano yung difference? Ano yung comparison between how you were raised by your parents, biological parents, and your grandparents. So, para at least yun yung kahit pa paano, parang trailer siya nung binabanggit kong predictive study na quantitative in the future.